Eto ha, sopla ho sila mga kababayan, kay Attorney Claire Castro. Oh, ayan oh, 'di ba? Kasi naman ho, mga boss chief amo sir, sa dinabi-dami ng kulay na pipiliin nila, eh itim pa ang napagdiskitahan itong kampo na to. Eh tignan nyo naman ho yung dalawa. Oh, para hong riding in tandem mga bossing eh. Pagsuotin mo na lang ng helmet, o yung isa angkas, yung isa magmumotorsiklo, manghablot tayo ng cellphone doon sa Quiapo. Diba? Alam nyo mga kababayan, hindi po mababago ang kulay ng Pilipinas. Hindi itim, o hindi puti, no? May puti, merong puti doon sa sa kulay ng Pilipinas. Pero po, yan kasi ang watawat ng Pilipinas, asul, pula, dilaw, puti. Eh tapos ito ang kulay na daw ho ng Pilipinas, mga kababayan, ay itim na daw po. O dito mugma nga doon sa sinasabi ni Attorney Harry Roque na ang puwersa ng kasamaan laban sa puwersa ng kadiliman. O ayan nga po ang naging bunga, mangga. Okay, sabi ho dito ni Attorney Claire, kapag sinabi na itim ang kulay ng bansa, no, mas madidescribe siguro natin ang nakaraang administrasyon na sobrang itim at ngayon ay papaliwanag sa panahon ng kasalukuyang administrasyon. Eh biruin mo ba naman? Yung panahon ng dating administrasyon, 20,000 hanggang 30,000 yung range nung mga nangamatay na nagrereklamo po. Diba? Ang dami ho nun. Ang dami ho nun, mga kababayan. Kaya lang sabi ni Inday Sara Duterte, 43 lang naman pala yung yung nagrereklamo, yung namatay. O, paano masasabing crimes against humanity yun? Isa o dumalawa nga lang eh. Pwede na, pasok na sa crimes against humanity. Para kay Inday Sara Duterte yata yung 43 ho, mga kababayan, eh maliit na bilang pa. No? Parang middle age na nagjojowang tomboy, sabi ni Angeli Star. Oh. Di ba? So ngayon, tama nga naman si Attorney Claire. Nung panahon ng dating Pangulong Duterte, yun ang madaming patayan. Yun ang madaming nawalan ng buhay. Doon dapat nagluksa. Or siguro naman, kaya naman itong dalawa na to, nakaitim, mga bossing chief amo sir, kasi nga, may nag 30 days doon sa dahig, doon sa kulungan, o doon sa ano tawag dyan? Sa ICC, kaya sila mga nakaitim. Di ba? O, yung mga tao doon, ano hawak? May mga kandila, kumakanta, mga padasal-padasal. O, wala nga lang inilagay talaga sila eh. Kulang eh. Wala silang nilagay na pansit, tapos pandesal, tapos soft drinks doon sa harap ng litrato ng dating Pangulong Duterte. Siguro yun yung pinag-iitim ho nila. Sabi siguro ni Inday Sara dito, o sige, ako magdadrive na motor kasi magaling si Inday Sara Duterte. No? Joke lang to ha, baka naman mapikong kayo. O sige, ako na magdadrive ng motor. Malayo ang tingin ko. O sige, ako naman yung titingin. Sino may maganda cellphone sa kaya si Manang Amy ang tingin niya sa gilid, no? Si Inday Sara Duterte malayo. Kapag ka nagda-drive ka kasi ng motor, di ba? Malayo ang tingin. No, yung isa taga-hablot, yung isa taga-drive ng motorsiklo. O joke lang ha. Baka magalit kayo. O. Dagdag pa ni Attorney Claire Castro. Papunta na po, no? Papunta na po sa paputi. O. Konting kulay na lang, maputi na. Hindi na perfect, hindi pa perfectly white. Pero doon po patungo ang kasalukuyang administrasyon. Ako ho naniniwala dyan mga kababayan dahil nandito na si Caribbean Pirates na magdedebate. Duterte pa din. O, sabay-sabay tayo. May Duterte na pumasok. Sabay-sabay tayo. Suled! O. Suled, Duterte. Suportahan natin si Caribbean Pirate. Duterte pa rin. Suled! Suled, Duterte. Lagyan nyo ng ganyan kamao, ha? Suled! Nandiyan na.
Eto na ho, mga kababayan, papunta na po sa paputi. Konting kulay na lang, maputi na. Hindi pa perfectly white, no? Pero doon po patungo ang kasalukuyang administrasyon, which is, ayan nga daw ang sabi ni Attorney Claire Castro. Ayan, oh. Iyon. Oh, naku, iinit na naman ho ang ulo ng mga DDS dito, mga kababayan. Marcos administration, papunta na sa puti. Sabi ni Attorney Claire Castro. Oh, kung may kulay raw na maglalarawan sa kasalukuyang administrasyon o sitwasyon ng Pilipinas o ng bansa sa ilalim ni Pangulong Bongbong Marcos, sinabi nito ay kulay puti. Ako ho naniniwala dyan, mga kababayan. Bakit ho? Ang mga kakamping ko, hindi naman po yan susuporta kay Pangulong Bongbong Marcos kung wala silang nakikitang magandang patutunguhan ng ating bayan. Ganun lang po kasimple yun. Ano ho? Hindi mag-unite ang Pilipino, mga bossing, kung wala silang nakikita na maganda sa ginagawa ng administrasyong Bongbong Marcos. Kaso yung mga DDS, ang nakikita nila, itim. Nagluluksa. Oh, kaya itim sila. Tayo po, yung mga kakamping, yung mga government supporter, uy, dito tayo. Ang layo naman yung sinasabi mo. Gusto mo ng debate? Ito ang pag-usapan natin, yung laban ng kasamaan at laban ng kadiliman. Ba't ang layo niyan? The last man standing is a woman. Suled! Duterte! Duterte! DDS! Ayan sinusuportahan namin kayo Hindi na kasi kayo nagko-comment dyan no? Ang bagal na nung comment ninyo na adik si Mark Ramos. Kaya kami na yung sumisigaw na, suled! Papunta na po sa paputi. Konting kulay na lang po. Medyo maputi na. Hindi pa perfectly white, pero doon po patungo ang kasalukuyang administrasyon. Kasi itong mga DDS mga natulog na sa pansitan. Simula ho nung binagkas, sinabi ni Roque, yung laban sa kasamaan, no? Versus laban ng kasamaan at kadiliman. Yun. Pinangatawanan ho nila. Kulay itim daw po sila, mga kababayan. Itim ang napili. Pero doon sa itsura nila, doon sa ginawa ho nila, na pag-endorso at video, para ho talagang mga riding in tandem Hindi, BP, pasensya na po, no? Senator Amy Marcos, para ho talagang yung costume nyo doon, riding in tandem, ang datingan nyo ho. Pasensya na eto, nagpapaliwanag na po si Manang Amy, mga kababayan. No? Nagpapaliwanag po si Manang Amy. Sabi ni Shiba, buhay pa pinagluluksa na. Di ba? Buhay pa pinagluluksa. Uy, wag kang dyan. 30 days lang yun. No, yung nila, pagkakandila nila doon sa labas ng ICC.